Bianca's POV. Ilang araw ako naging malungkot dahil ilang gabi ako natulog mag-isa. Bukod doon, alam kong naroon si Connor sa asawa niya. Sino ba naman ang hindi magtatampo? Naglihim siya. Nagsinungaling siya. Hindi naman ako magagalit kung sasabihin niyang pupuntahan niya ang dati niyang asawa. Ang sa akin lang is bakit kailangan niya pang magsinungaling. Tuloy, kahit hindi ako mahilig uminom, ay napilitan ako maglasing gabi-gabi para dalawin lang ng antok. Alam kong mababaw lang sa iba ang dahilan nang hinihimot ako. Pero kung nasa kalagayan ko siguro kayo ay maintindihan nyo. Hindi madali ang maging pangalawa. Isang gabi habang umiiyak ako na naliligo sa bathtub ay nakainom habang nakikinig ng music ay hindi ko na malaya na naidlip pala ako. Idlip lang naman pero nagising din kaagad ako nang bumukas yung pinto ng CR. I know it's the person I've been waiting for. It's Connor. To tell you honestly, nang isipin ko pa lamang na siya yung pumasok, bigla na lamang sumigla yung puso ko. Yung tampong ilang gabi kong iniiyakan ay tila kaagad na napawi. It's not about what pain brings it to me. It's how I've missed him. A 4 days to miss like a 4 years. Ganun ko siya kamahal. Shit, at kailan ka pa natutong uminom na alak? Sermon niya sa akin habang buhat-buhat niya ako. My naked body gets warm by his arms. Maingat niya ako nilapag sa malambot niyang kama. I'm sorry babe, I'm sorry if I lied. Eto na ako, huwag ka na magalit. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko nang haplos-haplosin niya mukha ko. Nagtulog-tulugan pa rin ako hanggang sa mabihisan niya ako. Ito ang isa sa pinagmamalaki ko tuwing sa makakaramdam ako ng parang naitsapwera ko. Ay talagang pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Sa totoo lang, parang kay sarap magtampo. Yung tipong ganito, alagang-alaga niya ako. Kaso lang hindi masarap sa pakiramdam kapag yung pinagmumula ng tampo ko, yung asawa niya. Feeling ko tagilid pa rin ang laban. Hanggang sa hinubad na nga ni Connor ang pang-ibaba ko at tuluyan nang naalis ang tampo ko nang muli niyang painitin ang katawan ko. Gaya nga nasabi ko ito ang kahinaan ko, ang kainin sa pinakamaselang parte ng katawan. Napapaungol ako at napapahawak ng mahigpit sa bedsheet. 4 days akong nabakante kaya for sure ay mahilantura na naman ako nito. I badly miss you babe. I badly miss this. Shit, yes. Napakapit tuloy ako sa bed frame para kumuha ng suporta. Here we go again. Pinupunan ng mga pagnanasa. You miss me too, ha? At talagang nagtanong pa, hindi pa ba obvious? Pigit matang sabi ko habang naiiyak ako sa sarap. Eksperto niya rin akong hinawakan sa magkabila kong balakang at saka gumiling-giling mula sa aking likuran. Wala na, finish na, nawala na talaga yung tampo ko sa kanya. Puro I love you Connor na lang ang lumalabas sa bibig ko. I love you to Bianca, babe ko. Gaya nga nasabi ko, ikaw na yung mahal ko kaya huwag ka na mag-isip ng kahit na ano, okay? Yes Connor, I love you more. Yun lang ang sapat na para magkaayos kami't mapanatag ang loob ko. Natulog kami na magkayakap at gumising kami na magkayakap pa rin. Samahan mo ako mag-shower. At dahil nga hindi rin sanay si Connor na hindi kami nakikita, ay talagang muli niya akong sinulit. Yung aya niya ng pagliligo na yan ay nauwi na naman sa matinding ungulan. After bath, magkahawak kaming bumaba para kumain ng almusal. At habang kumakain, naisip kong okay lang kaya kung tanungin ko siya kung ano-anong mga nangyari sa pagbisita niya kay Dorothy. Kung gaano na ba kalala ang dati niyang asawa, kung nag-usap ba sila o ano. Ang dami ko sanang gustong itanong sa kanya, kaso mas pinili ko na lang na hintayin siyang magkwento. Narealize ko na kung magtatanong ako, pwede may sagot siya na masasaktan ako. Pinili ko na lang na manahimik. Babe, hindi mo pa ginagamit yung black card na binigay ko sa'yo? Pati yung kotse mo, hindi mo pa daw ginagamit? Sayang naman kung nandito ka lang sa bahay. Bigla niya sabi. Ha? Maski ako ngayon ko lang din napagtanto na hindi ko pa nga nagagamit. Kapag off mo na lang, wala na akong off dahil ang dami ko ng absent. Saka mas maganda kung hindi ako yung sasama sa'yo sa pamimili. What if isama mo si Lydia? Ang sinasabi niyang si Lydia yung maid dito sa mansyon. Naisip ko na oo nga, dapat babae yung kasama ko dahil puro pang babae yung bibilhin ko. Sige, mamaya mamamasyal kami ni Lydia. Good, you need it. Girls need shopping. It is good for your mental health.
After kumain ni Connor ay kinausap na niya si Lydia. Ako naman ay mas magandang naisip na puntahan ngayong araw. Oo, naisip kong dumalaw sa puntod ng aking ina at pumasyal na rin sa dati kong bahay. Buhat kasi na natira ako sa mansyon ay naging tahimik na ang paligid ko at na-miss ko yung maingay na paligid. Babe, daan na muna ako sa sementeryo ha? Anywhere you want, babe. Aalis na ako ha. Ingat ka, love you. Pagkaalis ni Connor ay naglaan pa ako ng 1 oras sa pagtulong sa pagliligpit sa mansyon at saka ko naligo at gumayak. For the very first time ay mamaninuhin ko na rin ang aking sariling sasakyan. Excited na talaga ako. Ma'am, marunong po ba talaga kayo magmaneho? Yes, why? Wala po, naniniguro lang. Huwag ka mag-alala yaya, hindi tayo mapapahamak. Dahil maaga pa, naisip kong unahin na namin na puntahan ng aking ina. Ito kasing perfect time para magmuni-muni sa sementeryo. Maalam naman ako sa pagmamaneho dahil nung college ako ay may kaklase ako may kotse at naturuan niya kami magkakaibigan na magmaneho kaya naman ngayon ay na-apply kong natutunan ko na magkaroon ako ng sarili kong sasakyan. Maayos kami nakarating sa aming unang pupuntahan ni Lydia. Lydia, dito nakaburo lang nanay ko. Dito naman ang tatay ko. Magkasama na sila. Hello po, yaya po ako ng anak niyo. Pagpapakilala naman ni Lydia. Lydia, ano ka ba? Hindi kita yaya no? Ikaw na ngang mahal ni boss ngayon. Kaya amo na rin kita. Napatingin ako sa lapida ng inay. Nay, narinig mo yon? Ako na daw ang mahal ng boss niya? Alam mo ba nay na kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapalapit sa lalaki minamahal ko ngayon? Kamuntik na ako madula si inay. Limitado nga lang palang pwede kong ikwento sa inay dahil kasama ko si Lydia. May mga bagay kasi na dapat na rin ibaon sa limot gaya ng kasunduan namin ni Dr. Dorothy. If ever. Wag naman sana na mamamatay siya. Sana'y wag na niyang ikalat ang tungkol doon. Nasa maayos na kami ni Connor at ayoko na magkaroon ng isang bagay na pag-aawayan namin. Samantala, nagkwento ako sa inay ng mga bagay na mga first time ko lang naranasan. Kinuwento ko sa kanya pagkakaroon ko ng sasakyan, ang pagtira ko sa mansyon at maging ang pagmumodelo ko. Napakarami kong magagandang bagay na kinuwento sa kanya kaya naman ang gaan-gaan na loob ko nagpaalam sa kanya. Tirik na ang araw ng lisanin namin ni Lydia ang sementeryo. Sunod kami pumunta sa isang mall para mag-lunch. Doon ay pinaranas ko rin kay Lydia ang makaranas ng masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa siya, tumiling pa na magpicture kaming dalawa. Ngayon lang daw kasi siya nakakain sa ganitong klaseng kainan at ngayon lang din daw siya inaya ng amo niya. Pagkakain namin ay sunod naman kami pumunta sa department store. Doon ay namili ako ng mga damit, make-up, bag at sandals. Lahat ng binili ko gamit ang black card na gustong ibinigay sa akin ni Connor. Binili ko rin si Lydia ng sa kanya. I'm living with my life to the fullest. Grabing blessing na natatamo ko kaya sinishare ko to sa iba. Pagkatapos namin sa dep store ay sunod naman kami nagtungo sa grocery. At dito na kami natagalan. Hindi kasi ito grocery sa mansyon, kung hindi grocery para sa mga kapitbahay ko noon sa squatters area. Kabilang na si Sylvia, Mantemyong at marami pang iba. Sa sobrang dami naming pinamili hindi kami maganda o gaga. Pinilit lang talaga naming pagkasyahin sa aking sasakyan. Exactly 6:30 na makarating kami sa lugar. Muli ako nakakita ng mga tambay at mga nagiinuman sa daan. May nadaanan din kami mga nag-aaway at nagbabaligbaga ng sandok. Sanay na ako sa ganitong eksena dahil ito nang kinalakihan ko. Pero itong si Lydia mukhang hindi ata. Senyorita, umuwi na lang tayo. Nakakatakot dito. Hindi yan. Normal lang dito yan. Wala na nagawa si Lydia nang tumanggi ako ng umuwi. Nang makarating kami sa tapat ng aking bahay ay dito na kami sinalubong ng mga dati kong kapitbahay. Mga bakas sa mukha nilang saya nang muli ako makita. Bianca, ikaw nga, Diyos ko, artista ka na. Ang ganda-ganda mo nung napanood kita sa TV. Ibang-iba ka na nga talaga. Naku, maraming salamat po. Eto nga po't namimiss ko kayo. Kaya naisipan ko po kayong dalhan ng mga to. Inabot ko kay Katasyo at kay Kapiling ang hawak kong grocery. At inabot din ni Lydia ang hawak niya sa iba pa naming kapitbahay. Maraming salamat Bianca. Naalala mo pa pala kami. Akala ko kapag nakapangasawa ka ng mayaman nahihirapan ng lumingon. Wala pa po akong asawa, boyfriend pa lang po. At saka po, malabo pong mangyaring magkalimutan ko kayo.
Nung walang-wala po kami ni inay, kayo pong tumulong sa amin. Mabait kasi kayo magnanay, kaya deserve niyong pagpalain. Yun nga lang maagang kinuha ni Lord ang nanay mo. Naging mahaba din ang kamustahan namin, kaya talagang ginabi na kami. Hindi na rin ako nakapasok sa bahay namin dahil masyado na kaming gagabihin ni Lydia. Nang makarating naman kami sa mansyon ay patay na ang ilaw sa loob. Tsak natulog na si Connor. Tinulungan ako ni Lydia at ng iba pang mga maids na ipasok ang aking mga pinamili. Naisip kong sa guest room na lang muna ito ilagay para hindi na maabalan tulog ni Connor. Bubuksan ko pa lang sana ang pinto na may marinig ako nag-uusap sa loob. Inalapit kong maigi ang tenga ko sa pinto at dito ko nabosesan ang ina ni Connor at si Connor na nag-uusap. Alam na ba ni Bianca? Hindi pa. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Bakit? Magagalit ba siya? Hindi naman siguro. Well, dapat lang. Dati ayoko kay Dorothy at galit na galit ako sa kanya pero nung malaman ko ang totoo ay bigla akong naawa sa kanya. Ngayon, kung hindi maintindihan ni Bianca ang sitwasyon, malaking problema nga yan. A wife and a mistress in one house? Ay naku, hindi ko alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Galit ang ina ni Connor at ang naintindihan ko lang ay ang kabit daw at ang asawa ko magkakasama sa isang bahay ay malaki raw problema. Ako kayong tinutukoy niyang kabit? Kung ganon, si Dorothy yung wife? Titira kami sa isang bubong? Nanlatan tuhod ko sa pag-iisip ng bagay na yon. Si Connor, wala pa siyang sinasabi sa akin tungkol dito. Hindi ko talaga alam kung bakit ako kinakabahan. Huwag naman sanang mangyari yung naiisip ko. Kung ano yung kinasaya ko ngayong araw na to ay mabilis ding napalitan ng lungkot. Paano ba naman kasi hindi malinaw sa akin yung mga narinig ko? At mukhang may hindi sinasabi sa akin si Connor. Nawala na yung excitement ko. Nagtulog-tulugan na lang ako nang maramdaman kong pumasok si Connor sa kwarto namin. Tinabihan niya ako at pagkatapos ay niyakap. Naramdaman ko rin na hinihimas niya ang dibdib ko, ngunit nagpanggap pa rin akong tulog hanggang sa nanawa siya at natulog na rin. Kinabukasan, nagising ako sa pamamagitan ng isang halik. Si Connor, hinahalikan niya ako sa aking leg habang hawak-hawak niya ako sa dalawang kamay. Wake up babe, it's getting late. Breakfast is ready. Maliwanag na pagkakarinig ko sinabi niya. Kahit gutom na rin ako'y nagpanggap pa rin akong tulog. Siya, patuloy siya sa pang-aakit ng halik sa akin pero para lang siyang humahalik sa tuod. Nang manawa siya'y umalis rin siya sa ibabaw ko. Dito ko palang dinilat ang mata ko sa pag-aakalang nasa banyo na siya. Sabi na nga ba hindi ka tulog? Nahuli niya ako, nakatitig lang pala siya sa akin habang nagkukunwari akong tulog. May problema ba? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? My mood is not good right now. Hindi ako magaling magtago ng nararamdaman. Sa tanong niyang yun ay bigla ako napasimangot at tumulong luha. Sinubukan kong bumaling patalikod mula sa kanya ngunit pinaharap niya pa rin ako. Walang problema. Sabi ko na lang para maglubay siya. Umiiwas ako sa kanya ng tingin. Parang ako patuloy itong nahihiyang magtanong. I don't believe you. Ano ba kasing problema? Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Medyo nagtaas na siya ng boses kaya nag-i-emosyonal akong lalo. Wala naman talagang problema, Connor. Siguro yung problema dito is yung taong ayaw magsabi ng problema. Ikaw, Connor, may problema ka ba? May kailangan ka bang ipagtapat sa akin, ha? Padabog akong tumayo ng higaan at sinubukang mag-walk out. Kaso itong si Connor ay mabilis na nahawakan ng kamay ko at hinila papalapit sa kanya. I don't get you, babe. Wala akong problema. O kahit ba meron, hindi ko po problemahin yun. Dahil masaya na nga tayo, hindi ba? Now tell me, ano ba yun? Sobrang sincere na mga mata niya to the point na hindi ko masabi kung ano yung hinihimot ako. Ayaw ko rin naman na mamatay sa kaka-overthink. Kaya kahit wala sa lugar ay naglakas loob akong itanong yung tungkol sa narinig ko kagabi. Okay, fine. Ngayon may paliwanag sa akin kung ano yung ibig sabihin ng mga narinig ko kagabi. Narinig ko kayo kagabi ng mama mo na nag-uusap tungkol kay Dorothy at sa akin. May narinig din akong a wife and a mistress in one house. Ito yung kagabi ko pang pinoproblema, Connor. Anong tungkol doon? Matapang kong pagkakatanong kahit natatakot ako sa isasagot niya sa akin. Feeling ko kasi wala pa ako sa lugar. Babe, hinawakan niya ako sa magkabila kong balikat at saka nagsalita. Yun ba, narinig mo ba lahat? Mahina ako niyang sabi. Magkatitigan kami ngayon ng mata sa mata. Hindi nga kaya nga gusto kong malaman.
Nagpipigil ako ng emosyon pero itong mata ko, luha ng luha. Alam ko magsasabi naman sa akin si Connor, kaya nga lang ay ako itong hindi makapaghintay. Okay, you heard it right. It is all about you and Dorothy. Nalaman na ni Mommy ang lahat, ang tungkol sa sakit ni Dorothy at ang tunay na dahilan kung bakit niya ako iniwan. Nalaman din ni Mommy na gustong umuwi ni Dorothy dito sa mansyon. It is her dying wish at kaya hindi ko pa sinasabi sa iyo ay dahil hindi pa ako pumapayag. Hindi pa. Ibig sabihin may chance na pumayag ka? Yes babe, but it depends on you. Sa akin? Bakit sa akin? Dito ka inalis sa mga kamay niya sa magkabila kong balikat. Now you put the pressure on me? Kung hindi ka papayag, hindi rin ako papayag. Babe, ayoko masaktan ka, alam mo yan. Pero bakit nga ako yung kailangan mag-decide dito? Connor, bahay niyo mag-asawa to. Kabit lang ako. Sa tingin mo kahit na pumayag ako o hindi ako masasaktan? Sa'yo na rin nanggaling na malala na siya kaya sa tingin mo, hindi ko kayang pagbigyan yun? But your feelings matter to me, babe. Sige, payag na ako. Pero aalis ako dito dahil napakapangit tignan. Natitira kami sa iisang bubong. Pagbigyan mong dying wish ni Dorothy. Mahirap man para sa akin ang tuparin ang hiling ni Dorothy. Hindi ako masamang tao para hindi ko pagbigyan yon. Hindi rin ako yung malakas na tao na kaya magstay rito kapag nagkataon. No babe, hindi ka aalis dito. Connor naman! Iritado na ako sa mga oras na to. Connor is giving me no options. Fine, I will not allow Dorothy to move her. Mas importante ka sa akin. Sinakop niyang bewang ko tinalikan ng aking mga labi. Connor tasted my tears at pinawi niya mga yon sa pamamagitan ng mga halik. Hindi naging malinaw ang naging usapan namin. Tungkol sa pagdedesisyon dahil sa simpleng halik na yon ay malayo ang narating. Masayang umalis ng bahay si Connor at sinabing huwag ko na daw munang isipin ang tungkol sa bagay na yon dahil kailangan pa raw ni Dorothy magstay sa ospital. Yun naman daw ay sakaling payagan. Nalang siya ng doktor na umuwi sa Pilipinas. Napag-usapan lang daw nila yun ng mommy niya sakaling magkaroon daw ng chance na makabalik sa Pilipinas si Dr. Dorothy. Inaalala rin naman daw ng mommy niya yung feelings ko kaya gusto nito habang maagay maintindihan kong sitwasyon. Sakali nga kasing makauwi si Dorothy sa Pilipinas ay ibig sabihin lang nun na tinitigil ng gamutan. In short, dito na mamamatay si Dorothy. Mabuti na lang talaga't nalinawan na ako. Hindi rin naman pala ganun kakomplikado ang sitwasyon, hindi gaya ng iniisip ko. Magkasama pa rin kami matutulog ni Connor at si Dorothy naman ay nasa ibang kwarto. Habang inayos ko mga gamit na pinamili ko kahapon ay masaya ko ring inayos ang aking walk-in closet. Pakanta-kanta pa ako habang sinasalansan ang mga inumpisahan kong koleksyon na biglang bumukas ang pinto at iniluwanan si Mrs. Corazon. Tita? Nagulat ako, dere-derecho siya. Saglit na inilibot ang mga mata sa paligid at pagkatapos ay seryoso kong tinanong. Bianca, pwede ba tayong mag-usap? She sounds like tungkol ito sa dying wish ni Dorothy. Kaya naman mabilis kong iniwan ang ginagawa ko at tumango. Yes po tita. Sa garden, sa may pool. Doon naming napiling mag-usap. Kung noon ay puno kami ng tawanan tuwing mag-uusap, dito ngayon ay seryoso na. Hindi pa pala nasasabi sa iyo ng anak ang tungkol sa planong pagbabalik dito ni Dorothy. Kaya nandito ako ngayon at ako na magsasabi sa iyo. Tita, nasabi na po ni Connor sa akin kaninang tungkol doon. Oh really? So what is your reaction regarding that? Do you agree? Of course tita, payag na payag po ako. Bahay po ito nilang mag-asawa at ako'y bagong salta lang dito. Alam ko po kung hanggang saan lang ako kaya maluwag na maluwag pong pagpayag ko. Bianca, you never fail to amaze me. Akala ko'y mahihirapan pa akong ipaliwanag sa iyo ang lahat. To tell you the truth, awang-awa ko kay Dorothy. Kung sana noon pa lang ay nagsabi na siya tungkol sa sakit niya, edi sana hindi naging komplikado ang lahat. Hindi ka na sana nadamay pa sa kabaliwan niya. Tita, wala po akong pinagsisisihan. Kung nagawa kong kumabit para lang sa pera, hindi ko yun titignan bilang isang kabaliwan. Tita, mahal na mahal ko na po yung anak niyo at laking pasalamat ko kay Dr. Dorothy dahil siyang naging tulay para magmahalan kami ng asawa niya. Kung siya po'y nagsisisi, ako po'y hindi. Ang gusto ko lang po tita, huwag na po sana makalabas pa tungkol sa kasunduan namin ni Dorothy. Makakaasa ka Bianca, nasa iyo ng boto ko, huwag kang mag-alala.
Ang pakiusap ko lang bilang pagbawi mo kay Dorothy. Pakitunguhan mo siya ng maganda habang nandito siya sa mansyon. Total hindi na rin naman siya magtatagal. Opo tita. Good. So paano? Mauuna na rin ako. Salamat sa oras, my dear future daughter-in-law. Nalaki ang mata ko sa akin narinig. Napaka-cool ng mama ni Connor to the point na pinakilig niya ako na tawagin niya akong future daughter-in-law. Iba talaga kapag mabait na kabit. Mistress version 3.0. Basta malinis ang hangarin mo, dadaling ka ng Diyos sa mabubuting tao. Lumipas pang ilang pang-araw at mas umukay na yung pakaramdam ko. Connor and his mother never fails to make me feel that my feelings matter the most. Si Connor, tila ngayon pa lang ako nililigawan. Gabi-gabi inuwian niya ako ng bulaklak. Minsan naman kapag maluwag ang sked niya ay pumapasyal kami at kumakain sa labas. Pero para sa akin sa walang pinagkaiba, ang pagkain sa labas at sa mansyon. Dahil ang pinaka-importante sa akin is yung kung paano iparamdam sa akin ni Connor kung gaano niya ako kamahal. Ayoko mag-expect o mag-assume pero feeling ko talaga'y malapit na siyang mag-propose sa akin. OMG, kailangan lagi akong alerto. Kailangan laging bagong manicure ang kuko ko sakali may biglang pagluhod sa isip-isip ko. Kinakabahan kasi ako dahil karaniwan sa mga pinupuntahan namin ay romantic place. Kailangang ready ako. Speaking of being ready, hindi ako naging handa sa bumungad sa aming balita. Araw na Sabado ngayon at nakatakda sana kaming pumunta sa private island ni Connor dahil doon daw niya balak i-spend ang weekends, kaso biglang naantala dahil sa bisitang dumating. Dorothy? Doktora Dorothy? Halos magkasabay kami ni Connor na pagbanggit sa pangalan ng dumating. Nakasakay siya ng wheelchair habang tulak-tulak ng mommy niya. Napakalungkot ng aura ni Doktora Dorothy, kaya kahit na nabigla talaga ako sa kanyang pagdating ay nakuha kong tumayo para siya ay salubungin. Welcome home po, Doktora Dorothy. Anong mangyayari ngayong magkakasama na ni Bianca at Connor si Dorothy? Ano kayang pinaplano ni Dorothy? Makakaapekto kaya ito sa relasyon ni Connor at Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.